Ang tatalakayin natin, yung tinatawag na Christian living. Sa Bible po kasi, may binigay ng mga dapat nating maunawaan, maintindihan kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito. May mga guidelines na tayo dapat mauna at maintindihan. Amen. At nais ko mga kapatid, na maunawaan natin ito. Na may mga bagay na tayo ikinukumpara. At dapat natin maunawaan, mayroon tayo ng mga dapat sundin. Hindi po na matagal tayo sa Panginoon ay tapos na yun. Hindi po. Dapat din natin maintindihan. Yung buhay natin araw-araw. Una-una sabi nga yung pagkatakot. Kung tutuusin, dapat na hindi na tayo natatakot. Amen? Pero marami mga kasi takot pa rin. Pagka nasa Panginoon ka, supposed to be, dapat hindi ka natatakot sa anumang bagay. Dahil pinagkatiwala natin sa Panginoon ang ating kabuuan. Ano pa ikakatakot natin? Ultimo kamatayan. Kaya ako hindi takot sa kamatayan. Dahil sa ko ayun nga, gusto ko umuwi na sa Panginoon. Pero alam ko, mayroon pang isang assignment sa akin ng Panginoon na muli ako makapagtayo ng isang gawain sa ibang lugar. At alam ko matutupad yun kung magtatagal. Amen. So may tatlong bagay tayo dapat matutunan bilang Kristiyano. Kaya nga ito ay Christian living. Yung pamumuhay natin. Bakit pa tayo mamumuhay? Sino ang dapat nating makita at naging halimbawa sa atin? At ito ay salita ng Panginoon na dapat matutunan natin at gawin natin sa ating mga buhay. Amen. Dito mo sa 2 Timothy chapter 2. Ang sabi rito, chapter 2, 3-7. Ang sabi, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ano sabi rito? Dito natin. Makibahagi ka saan tayo makikibahagi? Sa hirap. So, ang Kristiyano may hirap na daraanan. Amen. Pagkamat may blessing, pero hindi basta-basta yun. Lahat tayo, parang tayong tumibay. Amen. Kaya nga sabi, sorry pala, hinakot talaga ako. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. So hinahalin tulad tayo bilang mga Kristiyano sa isang sundalo. At ang commander-in-chief natin ay walang iba kundi si Kristo. Sumunod. 4. Sabi, ang isang kawan ay hindi magiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawan. So, ibig sabihin mga bagay na walang kinalaman sa pagiging kawan o sa pagiging sundalo ay hindi dapat natin pakialaman. Hindi tayo dapat mabuhay ng mga bagay sa saliputan kung hindi tayo mabuhay bilang kawal, bilang sundalo ni Kristo. Amen? Sa halip, sinisikap niya mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Sino pinuno natin? Si Kristo. Siya ang ating commander-in-chief bilang mga sundalo. Ibig sabihin, dapat bigyan natin ng kasiyahan ng ating Pangulo. Amen? Ating pinuno. Kanya kinakailangan, pagkatapos ng isang araw, buong araw, na gumawa tayo ng kalooban ng Panginoon, pagdating bago tayo matulog. Mission accomplished. Amen? Dapat laging mission accomplished. May na-accomplish ba tayo? Nakalooban ng Panginoon sa loob ng maghapon. O na-accomplish natin yung sarili nating kagustuhan. Kaya kinakailangan magbigay tayo ng kasiyahan ang ating commander-in-chief. Amen? At bago magpatuloy, tayo muna po ay sandaling manalangin. Hallelujah. Panginoon, sa pangalan po ni Jesus, kami po patuloy ito bunurot sa oras na ito, Lord God. Patuloy mo siya sa ating Panginoon, aming mga puso. Upang matanggap namin, Panginoon, ang iyong mga salita, bilang salita mo, Panginoon, hindi pa yung salita ng tao. At tinihiling din mo lang, Panginoon, maging maayos, matahimik ang lugar na ito, Panginoon, Lord God. At sa ganun, Panginoon, ay ang salita mo ang mga maghari, Panginoon, sa lugar na ito, Lord God.
Bigyan mo kami, Panginoon God, na tenga hanggang makinig sa iyong mga salita. At bigyan mo kami malalim na pangunawa, Panginoon. Itanim mo na malalim sa aming mga puso ang mga salita mo, aming pagbubulay-bulayan sa umaga ito, Panginoon. At tulungan mo kami, magkaroon kami ng sapat na lakas at talino upang ito ay aming makunawaan. Maraming salamat, Panginoon, na aking po namin ang panibagong tagumpay sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So yun nga po mga kapatid, sinasabi ng Bible, we are soldiers of Christ. Lahat tayo. But it is not by accident that we are here. Pinili tayo ng Panginoon at inappoint tayo bilang mga sundalo. At kinakailangan bilang sundalo, ating kumatirisip ko lang ang Panginoon kung hindi magre-report tayo sa kanya araw-araw. Amen? Laging vision accomplished. So ano ba ang na-accomplish? Tingnan po natin ang ating sarili. Ano ang na-accomplish natin sa araw-araw? May na-accomplish pa tayo para sa Panginoon? Nakukuha natin? Dapat lagi tayong may na-accomplish para sa Panginoon, hindi para sa ating mga sarili. At kung tayo may nangyaring maganda, pagpapala sa atin, hindi natin gagawin yun. Tulong din ng ating Commander-in-Chief bilang kanyang mga sundalo. Hindi tayo pababayaan. Meron pang pinuno na pinabayaan ng kanyang tauhan. Hindi po ba? Wala. Katulad natin, may mga pamilya tayo, may mga anak tayo, pinabayaan ba natin ang ating mga anak? Hindi. Amen? Kaya sa atin, meron pa tayong mga mahal sa buhay na hindi pa natin nadadala sa Panginoon. At meron naman nagsitalikod na, naktisod siya. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag natin tigilan. Panalangin natin. At ipinangako yan, ikaw, pagtaligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Kaya huwag na natin bilang sundalo, huwag natin tigilan. Lagi tayong namamagitan sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Magtanim tayo na salita sa ating mga mahal sa buhay. At pagdating ng panahon, ito ay tutupo. Dahil ang salita ng Panginoon ay may kapangyarihan. Lalo na kung ito ay ating pinapanalangin. Amen. So yun mga kapatid na tayo ay talagang matulad sa isang sundalo. Meron pa? O doon muna tayo sa sundalo. Pumunta tayo sa sandali po. Naguluhan ako dito sa sulat ng Jesus. Ayun. Punta tayo sa Ephesians chapter 6. Bilang sundalo ng Panginoon, meron pa sinasabi tungkol sa mga sundalo na dapat nating maunawang maintindihan at dapat nating isabuhay na dapat nating gawin. Ang sabi nito, Ephesians 6:10-17. Bilang pangwakas, sabi nito, magpatuloy kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. So bilang mga sundalo tayo ay pinagkalooban ng magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon. Binigyan tayo ng lakas bilang mga sundalo. May lakas tayong taglay na hindi sa atin mismo, galing ito sa Panginoon. Amen? Kaya, talipod doon. Ito. Galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. 11. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma nakaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng diablo. So meron tayong isusuot. Sabi, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma. May kasuotan. Di ba mga sundalo may mga uniforme? Amen? Isuot natin. Saan yung binigay sa atin ng Panginoon na uniforme? Yung ilusuot. Ayun, nakasabit sa kwarto. Inuubad natin, laging nakahanger. Ang sabi nito, isuot. Amen. Kaya maraming Kristiyano talunan, hindi makapaglaban kasi yung kasuotan
na binigyan ng Panginoon yung protection ay yung mga nakahanger sa kwarto. Ayaw isuot. Kung suot natin yan, sabi isuot ninyo ang buong kasuot ang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakala ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Yun ang problema madalas. Tao sa tao, Kristiyano sa Kristiyano. Ang kalaban natin mga kapatid ay hindi tao. Minsan kasi yung iba kahit na Kristiyano nagagamit pa rin ang kalaban niyan para tayo ay galitin. Pero hindi yung tao ang kalaban natin. Kaya lang minsan doon tayo nagagalit sa tao. Ang nilalabanan natin ay yung tao. Pero malinaw dyan, ang sabi kundi sa mga pinuno. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. Kaya binigyan po tayo ng lakas, talino. Kaya kinakailangan alam natin yung kalaban. Alam ba natin yung kalaban? Kaya mahalaga po yung pag-aaral na yun, knowing the enemy, alam mo. Kasi hindi tayo magtatagumpay kung hindi mo alam yung kalaban. Hindi mo alam kung anong kilos niya. Dahil sa ating kalaban, ano sabi, nagpipretend din siya ng angel of light. Kaya kung minsan akala mo, okay hindi pala sa Diyos galing yun. Nagpipretend pala si Satanas ng angel of light. Kaya kung minsan meron iniisip ang tao sa sarili niya, ginagawa niya. Pero ang sabi ng Bible, there is a way that seemeth right unto man, but in the end is death or destruction. Kaya kung minsan akala natin ay maganda, mabuti, pero pala hindi galing sa Panginoon. Katulad doon tinukso si Eva, di ba? Galing sa Panginoon, ang ganda at sarap. Amen. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Yan tinutukoy sa atin. Pinakita siya, ang ganda ng bagay na ang ganda. Lust of the eyes. Ay, gusto ko yun. Gusto kong maging ganon. Lust of the flesh. Pagka ako'y naging ganon, makikilala ko, marami kong accomplishment. Pride. Kaya pinag-iingat tayo bilang sundalo ng Diyos. Mag-ingat po tayo. At bilang sundalo, maraming training tayo na ano pa? Sabi dito, 13. Kaya gamitin ninyo ang kasuotang pagtigma na mula sa Diyos. May uniforme kasuotan. Amen. Ano ba ang mga kasuotan nato? Bilang protection natin. Na madalas hindi natin alam. Sa gayon, makatagal kayo sa pakikipagdigma pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng laban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Amen. 14. Kaya't maging handa kayo. Ito, pinaghahanda tayo kasi may laban Ano ba laban? Araw-araw ito. Pagmulat pa ng mata, may laban na. Amen. Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng the belt of truth. Anong gamit ng sinturon? Amen. Asan yung sinturon? Belt of truth. Ano nakasapit? Amen. Isuot daw, sabi, ibigkis. Kaya sabi, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Ibig sabihin, laging nakasinturon sa atin, huwag natin aalisin. Amen. Dahil hangin ng kasinungalingan ang ataklihin natin. Baka yung nakikita natin, akala natin totoo. Niloloko lang pala tayo.
Amen. Kaya nga isuot ang sinturon ng katotohanan. At isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Baluti, protection sa ating puso. Amen. Yan ang mga sundalo, di ba? May pananggalan. Yan. Kailangan lahat ng katwiran natin na natin din ay galing sa Panginoon. Alam natin kung hindi galing sa Panginoon. Bakit? Tuwisa tinatalaban tayo na dahil hindi natin suot ang baluti. Alam niyo may baluti? Protection sa dibdib. Sinusuot yan. Amen. Isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. 15. Isuot ninyo ang sapatos ng pag-iinging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Amen. May suot pa tayong sapatos. Ano ba yung sapatos ng sundalo? Yung bota. Proteksyon. Ibig sabihin, hindi ka tatakot maglakad dyan. Dahil protektado ka. Kahit may masasamang elemento dyan, hindi ka tatalaban. Hindi ka matitinig, hindi ka masusugatan. Dahil meron kang protektahin na bota. Sapatos galing sa Panginoon. Kaya hindi ka matatakot sa gawa ng Diablo. Pipigilan ka niya, pero kung may sapatos ka, walang pipigil sa iyo para kung tayo yung tao gusto makarinig. O dapat makarinig ka ng mga nanyan salita. Amen? At isa pa kailangan yan ng bawat churches. Yung makapagbahagi tayo ng mga salita ng Diyos. Yung tinatawag na evangelism. Number 1 po yan. Kailangan natin mag-evangelize. Kanya nga, may sapatos na pinagagamit sa atin. Existed. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya. Amen? Kaya para tayo tinatalaban minsan, ay wala tayong panangga yung ating pananampalataya. Kaya alam natin na tayo ay talaga, alam ba natin yung tunay na pananampalataya? Meron kong tinatawag ka na, yung pananampalataya natin dapat sa Diyos. Kasi meron kong sinasabi, faith in God lang tayo. Not faith in your own faith. Alam ba natin yun? Hindi ko lang maalala, faith in your own faith. Yung pananampalataya mo ay sa iyong sariling pananampalataya. Hindi pananampalataya sa Diyos. Kaya minsan nagkakawintang-wintang ating buhay dahil paniniwala na pananampalataya natin hindi talaga sa Diyos. Kung hindi sa ibang bagay. Nananampalataya ka sa iyong sarili na kaya mo. Nananampalataya ka na kaya mong gawin ang isang bagay. Mga kapatid, sinasabi ng Bible, apart from Him, we can do nothing. Pag tayo wala sa Panginoon, wala tayong magagawa. Amen. Dahil wala tayong divine protection. Pero pag nasa Panginoon tayo, buhay na buhay para napagtana na natin sa Diyos, ba't ka matatakot? Nandiyan ang Diyos. Gusto ng Diyos, harapin natin ang lahat. Kaya kita natin, yung mga uniform ni pananggalang binigay ng Panginoon ay puro sa harap. Mula sa likod. Kasi gusto ng Panginoon, harapin natin ano ang problema. At nangako naman siya, hindi tayo iwan, hindi tayo pababayaan. Ano ang problem, nandun siya. Lagi natin siya kaagapan, natin siya sa ating, katabi natin lagi ang Panginoon. Kaya nga hindi tayo binigyan ng proteksyon sa ating likod dahil ayaw ng Panginoon na tagtunan natin ano ang problema suliranin sa ating buhay. Gusto ng Panginoon, harapin natin yan. Gano'n ang katindi ang problema na yan, harapin natin. Kasi kung din natin haharapin, hindi malulutas yan. Lagi tayo natatakot. Amen? Ang tunay na nasa Panginoon, hindi natatakot yan. Humaharap sa problema yan. Pero ang pagkawala ka sa Panginoon, tatalikod ka. At pagkatalikod mo, lalo-lalalayan, titrahin ka ng kaaway. Dahil wala kang protection sa likod. Sa harap lang. Nabubuhan natin, pagtahimik ka. Amen. Kaya sabi, lagi ninyong gawing pananggaapang ng palataya na siya papatay
Sa lahat lang nagliliyab na palaso ng Diablo. Ayun ang magpupuwens. Amen. Ang sabi, yun ang tinatawag sa Bible na quenching. Quenching. Pinapatay mo yung init ng kalaban. Yung atake ng kalaban. Amen. 17. Isuotin nyo ang helmet. So may helmet din. Helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Isuot ang iyong mga helmet. Ano yung helmet? Anong binibigyan ng protection ng helmet? Saan sinusuot ang helmet? Sa ulo. Ano ba binibigyan ng protection? Yung ating ulo, yung ating kaisipan, yung ating mga tenga, yung ating mga mata, yung ating mga bibig. Protektado ka. Pagka naka-helmet ka galing sa Panginoon, wala kang mapigitang mga bagay na masama na dadaig sa iyo. Wala kang maririnig na mga salita na hindi ka pakipakinabang. Amen? Kaya sa Panginoon, kung may helmet ka, hindi ka makapasukan ng mga negatibong kaisipan. Hindi ka matatakot. Kasi why? God is with us. Bakit matatakot? Amen? May protection ka, may protection tayo. Kaya pagka hindi natin suot ang binigyan ng protection sa ating Panginoon, talaga, kung ano makita mo, ang ganda niya. Pero pag naka-helmet ka, hindi mo makikita yung masasamang bagay na tiktado ang mata natin. Hindi ko makakarinig mga bagay na hindi ka pakinabang sa iyong buhay. Amen? Isuot natin yung helmet. Hindi ba yung sino nagmumotor? Di ba? Pagka wala kang helmet, dahil ka, yung polo mo na bago, anong mangyayari sa loob? So, kailangan natin ng helmet. Spiritual na helmet. Galing sa Panginoon. Amen? Kaya sabi, at gamitin ang tabak ng Espiritu. Ano ba yung tabak? Ang sabi dyan, na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Nagagamit ba natin ang salita ng Diyos sa pantabak? Amen. Amen. Paano natin ginagamit? Paano ginamit ng Panginoon Jesus nung siya ituksuhin ang Diablo? Sa Matthew chapter 4, ano sabi ron? Sabi ng Diablo, kung ikaw ay anak ng Diyos, gano'n mo tinapay ang mga batong ito. Sabi ni Satanas, nasusulat eh. Ano sabi ng Panginoon? Nasusulat din naman. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawid sa bibig ng Diyos. Tinabak. Amen. Kung ikaw anak ng Diyos, magpatihulog ka dyan. At alalayan ka ng Diyos. Nasusulat. Huwag mong subukin ang Panginoon ng Diyos. Amen. So kailangan alam natin eh. Ika-counter natin ang salita ng Panginoon. Amen. Pag wala tayong alam sa Bible, ano ika-counter natin? Tanggap pa ng tanggap. Ay, ganyan pala. Ang linaw niya, no? Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu. Dahil ang tabak ng Espiritu ay heavy for 12. Ano sabi ron? Matalas pa sa tabak ay magkabilay talim. Amen? At yan din ang ginagamit ng Diyos, yung salita niya para tayo tabakin. Para maalis yung mga hindi magandang bagay sa ating mga puso. Kaya kung isa talaga masakit ang salita ng Diyos, tinatabak eh, kaya dapat ang gawin natin. Amen? Alam niyo, pagka tayo nasasaktan sa salita ng Diyos, huwag natin sisihin. Ayan na naman si Pastor, pero tatamaan naman ako. Pasalamat tayo, tinatabak tayo ng Panginoon. Amen? Kaya sa Espiritu na walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Amen. So, ano sumunod? Sa tayo. Sabi, hindi maaari ka, sige mo ulit tayo. Hindi maaaring gantimpalaan ang isang manlalaro kung hindi
siya ang maglalaro ayon sa alituntunin. Amen. Punta tayo sa 1 Corinthians 9:24-27. Ang sabi dito, tayong lahat ay hinahambing siya dahil ito sa manlalaro. Amen. Sa atleta. Alam niyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang gagamit ng gantimpala. Kaya takbo pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. So may takbuhin na inilaan sa ating nilatag sa ating harapan. Na dapat nating daanan. Amen. No. Lahat ng mga lalaro nagsasanay, may disiplina. So bilang manlalaro, mga kapatid, bilang athlete, dapat may disiplina. Amen? Sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya dapat lakaran natin kung ano inilatag na takbuhin sa ating harapan. Huwag tayong lilihis, huwag tayong liliko, huwag tayong kakaliwag ka. Diretso lang, ano ba ang inilatag ng Panginoon? Yun ang daanan natin. Amen? At ililit tayo kung saan tayo inaakay ng Banal na Espiritu. Kaya pag ingatan na yung Banal na Espiritu, makinig tayo sa Banal na Espiritu. Amen? Hindi tayo dadalhin yan sa daan na hindi tayo magkakamit ng tagumpay. Sabi, hindi ako tumatakbo nang walang natutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Lumalakad ka, hindi mo alam ang patutunguhan mo. Dapat alam natin. Amen? Katulad mo, ano ba ang gift mo sa Panginoon? Dapat tinatakbay mo, marating mo yun. Ano ba ang gift mo? Ilan dapat malaman natin, ano ba ibinigay sa iyo? Wala ka namang gift of teaching, turo ka ng turo. Kaya dyan ang gagaling mga false teacher, false prophet. May kanya-kanya tayong kaloob. Amen? Kung kalaobang magturo ko. Pero kung hindi mo kalaobang magturo, mararamdaman mo naman yun. Pararamdaman yun naman sa Espiritu. Huwag kang magpumilit. Ang kaloob mo pala ay magkaloob. Sumuporta sa gawain. Amen. Pag-aralan natin yan, gift of God, gift of the Holy Spirit. Yung gift of God sa atin, yung kaloob na kung ano, kung saan tayo tinawag. May kanya-kanya tayong tawag. Katulad sa trabaho, hindi ba? Hindi kayo iasa sa accounting, hindi ka naman accountant. Amen? Kung ano yung linya mo, kung anong master mo, doon kayo assign. Ganun din sa Panginoon, hindi ka tinawag dyan. Ang daming gusto ako nagpupumilit magpastor, wala nang gift of pastor. Hindi mo lahat tinawag ka sa pagiging pastor. Hindi lahat tinawag na maging teacher. Hindi lahat tinawag na maging evangelist. Kung ano ang tawag sa atin, i-reveal ng Panginoon yan at yun ang gawin mo. Amen. So, ganun mga mayroon tayong... Alam mo, ako ayoko talaga magpastor eh. Pero hindi ako tinigil ng Panginoon. Gumawa ng paraan ng Panginoon. Ay, kaamin ko, hindi ako professional. Hindi ako naka-graduate ng college. Graduate ako sa barkada. Graduate ako sa bisyo. Pero ano ginawa ng paraan ng Panginoon? Hindi ako marunong magturo. Ano ang ginawa ng Panginoon? Inalis ako sa dating trabaho ko sa Reynolds sa Luminum. Dinala ako sa marketing, wala ako kaalam-alam. Hanggang sa huli, dinala ako sa nung binuksan ng Fortin Life Insurance. Dinala ako ng Panginoon doon. Naging agency manager ako doon.
Bakit? Doon ako natutong magsalita. Doon ako natutong public speaking. At doon ko nakilala yung nagdala sa akin sa Panginoon. Kaya nung dinala ko na kaibigan ko sa Panginoon, Assistant Vice President siya, naging barkada ko. Tinuruan niya ako public speaking. Tinuruan niya ako kung paano mag-contact ng seminar. Yung pala training, sa actual training pala ng Panginoon sa akin doon. Dahil nung pagdating ko, nung naging Kristiyano na ako, yun ang naging papel ko sa church. Mag-train, mag-share, mag-lead. Hindi ko alam, wala akong alam dyan. Amen. Ang background ko, engineering, pero napunta ako sa marketing. Dahil doon ako natutong magsalita. Amen. Tuturo sa atin ng Panginoon niya, pagka-gift sa iyo, ililig ka ng Panginoon, tuturo ka kung anong dapat mong gawin. Amen. Kaya ako nagkagano'n lang pasalamat ko sa Panginoon, doon sa kaibigan kong yun, ABP, Assistant Vice President ng Fortune Life. Dahil kung hindi sa kanya, pati kami mag-asawa, ay naghiwalay na. Dahil plano ko na yun talaga. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, sa revelation sa akin ng Panginoon, nung natuloy ako, ginamit niya ako maitili. At ang relasyon namin ng asawa, pinatibay niya. Kaya umabot kami ng 56 years. Amen? Sinishare ko lang dahil kailangan natin itong malaman kung ano ba ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. So, ibig sabihin, gayahin natin tayo mga sundalo ng Panginoon, makinig tayo. Lagi tayong gumawa ng makakapagbigay ng kalwalatian sa ating Panginoon. Hinalitulad tayo sa isang atleta. Ang atleta ay may disiplina, may sinusunod. Amen? Hindi sinabi doon sa mga nagtitraining sa basketball, pagka ayaw, siguhin mo yan. May mga ganun bang tuturuan ka mag-shoot. Tuturuan ka kung ano dapat gawin. Amen. So, hindi ko na natagalan. Medyo nawit na rin ako. Lastly, yes. Sundalo, outlet, sumunod. Ang magsasaka nagtatrabaho ng mabuti ang siyang dapat unang pakinapang ng bunga ng kanyang pinaghirapan. Inaalin tulad din tayo sa isang masipag na magsasaka, magtatanim. Dapat tayo nagtatanim eh. Ang linaw niyan mga kapatid, hard-working farmers. Ulitin natin yun, ang sabi doon, ang magsasaka, nagtatrabaho mabuti. Magsasaka tayo ng Panginoon, magtrabaho tayo mabuti. Ang siyang dapat unang pakinabang ng bunga ng kanyang pinaghirapan. Isipin niyo mabuti ang sinasabi ko sa inyo at ipaunawa sa inyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Amen. Punta tayo ron sa 2 Corinthians 9:6. Hardworking partner. Ang sabi nito, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay aanin ng kaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aanin ng marami. Ang tunay na magsasaka, gusto niya magtanim ng marami. Amen. Tayo ay italintula sa magsasaka. At ano itatanim natin? Kung itatanim natin na yan, lalo na rin sa mga kumikita, ano itatanim natin? Yung nagtatanim ng marami ay aanin ng marami. Yung tumutulong sa gawain ng Panginoon pagtatanim yan. At pagka nagtatanim ka tumutulong, nagsumusuporta sa gawain ng Panginoon, lalo kang bibigyan ng ani ng Panginoon para higit kang makapagsuporta sa kanyang gawain. Amen. Next. Huwag mong linglangin ang iyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. What you sow is what you reap. Amen? Pag nagtanim ka, tinanong yung tinaanihin mo. Pag nagtanim ka ng santol, tingaan ng bayabas.
Mayayang principle ng Bible. Ilang principle, yun sa mga mabubuting magtatanim. What you sow is what you reap. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aanay ng pagkabulok. Tandaan po natin yan, ulitin ko. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aanay ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aanay ng buhay na walang hanggan. So, napakalinaw, nagtatanim sa laman, makamundong mga bagay, pinakikiral, sinusunod. Hindi lang gusto ng Panginoon. Mabuhay tayo. Kaya nga Christian living. We have a spiritual life. Dapat natin ipabuhay. Hindi tayo nabubuhay sa sanlibutan ito. Huwag na tayo bumayong sa takbo ng sanlibutan. Amen. Meron pa? Yeah. Kaya sabi rito sa Galatians 6, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kundi tayo susuko. Mag-aani tayo. Kapag hindi ka tumigil ka ng magtatrip, wala kang aanihin. Kaya sabi ito, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Yung mga kabutihang ginagawa natin, huwag tayong manghinayang dyan. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, in God's time, not in our time, sabi, pagdating ng takdang panahon, ay aadi tayo kung hindi tayo susuko. Patuloy lang tayo, kahit na mahirap. Patuloy lang tayo by faith. Amen? Ano ang faith? What is faith nga? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay katiyakan ng ating mga bagay na inaasahan at ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Amen? Yun ang pananampalataya kanya. Huwag tayo susuko, magpatuloy lang tayo. Kaya sabi, kaya huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, dapat tayo laging mabuti ang ginagawa natin. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, hindi panahon natin. God's time po yan, sinasabi yan, takdang panahon. Tayo ay ani kundi tayo susuko. Amen? Kaya ako kahit anong yan sa akin, hindi ako sumusuko eh. Dahil alam ko eh, na meron akong pakali. Amen. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Ulitin ko, unawain natin ito mga kapatid, please. Open our ears. Ang sabi nito, kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Amen. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sa lahat ng tao. Yun nga turo ni Kristo, love your enemy. Huwag tayong namimili. Amen. Lalo na sa mga kapatiran. Yan, pinadama namin yan eh. Dapat pinapadama natin yan. Yung ibig sabihin, mabuting lahat, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen? Bilang naging pastor nyo, at nagsisalita pa rin ako ngayon sa inyong harapan, yung paggawa ng mabuti, aminin natin sa ating sarili, may pagkukulang pa rin tayo. Ako aminado dyan, may pagkukulang pa rin tayo. Kaya nasa Las kami. Yan ang inutos ng aming head pastor. Hindi ko malilimut na napakabait ng aming pastor na yun. Lahat nakikita niya. Pinatutupad sa amin yan noon. Pagka merong member na hindi umattend ng linggo, sa hapon pinupupunta na sa amin.
Meron kami visitation follow-up team na binuo ng aming pastor. Yung lang hindi umattend ng umagang service, sa hapon, sabi ko tayo siya, alam niyo baka may problema, matulungan natin. Huwag kayong magalit sa akin. Pero ito taas ang sinasabi ko sa inyo. May pagkukulang tayo dyan sa follow-up, sa visitation. Amen? Madali naman kayo mag-visita eh. Isang text mo lang, kumusta ka na, kapatid? Hindi mo na kailangan puntahan eh. Lumipas ang araw, lumipas ang linggo, lumipas ang buwan. Hindi mo lang natin kinukumusta kung sino. Kumusta ka na, kapatid? Anong nangyayari sa iyo? Nung araw, ginagawa namin, pinupuntahan pa namin, pinapasyalan namin para malaman namin kung ano ang kalagayan. Yun ang kulang sa atin. Bilang pastor nyo pa rin, yun ang kulang sa atin. Amen. Matawa natin yung ating pag-ibig, yung pagmamalasakit natin. Baka may problema, makatulong tayo kahit pa paano. Ano kaya nangyari? Bakit hindi mo atin? Amen. Pasensya na po kung medyo namamalog ako. Pero dito tayo matututo. Dahil ito yung kalooban ng Panginoon. Ay bahagi ko sa inyo. Amen. Wala nag-amen. Amen. Amen. So pinaunawa ko lang mga kapatid. Kayo halimbawa sa pamilya, hindi man lang kayo kumustahin ng anak nyo. Anong nadanaman nyo? Mga magulang. Hindi man lang kayo dalawin, may sakit kayo. Ano man naman ng isang magulang? Maligaya o malungkot? So bilang mga Kristiyano mga kapatid, magmain nga tinatawag pagmamahalan. Ano ba importante yung tinatawag natin pagmamahalan? Yung tinatawag na good faith, yung good, perfect love. Amen? At sasarado ko na po ito dahil gawin na rin ako. Kaya nga sabi dito, sa conclusion natin, perfect love drives out fear. Amen? Ang makakapag-alis lang sa akin ng takot pangamba sa ating buhay ay ang tunay na pag-ibig. Perfectong pag-ibig na kahit sino siya, ano ka man, mamahalin kita. Amen. Tingnan natin, Romans 8. Ang sabi niya, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay espiritu ng pagpupok upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya tumawag sa kanya Ama ko. Amen? Kaya nga yan. Sumunod, anong sumunod natin? Kanina, nabanggit ito. 2 Timothy 1:7. Sabi dito. Okay ka na kayo. Ayan gano'n. Sapagkat ang Espiritu na binigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan, manloob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Amen. So bakit nga tayo matatakot? Ang takot kasi, ibig sabihin, pagka natatakot ka, wala ka talaga ng Diyos. Wala kang tunay na pag-ibig sa Diyos. Ba't ka matatakot? Pinangako ka, hindi kita pa iiwan, hindi kita mababayaan. Ibig sabihin, kulang pa tayo ng pagkakilala sa Diyos. Pagkakilala natin ang tunay na Diyos, ba't ka matatakot? Kung hindi mo kamatayan ka, hindi mo matatakutan eh. Bakit? Iuwi ka na sa Diyos eh. And lastly, so dadako na tayo sa uli, sabi dito, 1 John 4:18.
Walang kasamang takot ang pag-ibig. Tingnan nyo, kung talaga umiibig ka, hindi ko matatakot eh. Kaya nga sabi ko, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinawi ng ganap na pag-ibig. Ito nga yung ating tinatawag na ating huli. Tinatawag na conclusion natin. Perfect love drives out fear. Kaya sabi, hindi pagganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot. Ang malinaw yan, Bible lang nagsasabi niya. Hindi pagganap ang iyong pag-ibig pagka may takot ka pa. Ba't ka nga matatakot? Ibig sabihin, hindi mo kilala Diyos. Hindi mo at kikilala yung nangako. Ang sabi, malinaw mo, hindi pagganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot. Sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Eh kung kilala mo Diyos, mahal mo lang Diyos, wala ka na doon sa kaparusahan eh. Nilipat na katalo, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Bakit ka natatakot? Anytime, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito. Pero itong mga bagay na dapat malaman natin, dahil malapit ng bumalik ng Panginoon, lahat ng mga prophecy sa Bible ay nagaganap na. Alam mo natin yun, lahat na nakasunod sa Bible ay nagaganap. Malalakas na lindol, baha, giyera. Amen. Lahat ng nagaganap ngayon ay nakasulat sa Bible. Paglago ng kaalaman. Amen. Di ba malago ang kaalaman? Anong katibayan niya? Nashare ko na ito eh. Di ba? Lalago ang kaalaman. Di ba napakalago ang kaalaman natin? Yung mga invention ngayon, tulad ng cellphone. Amen. Pagka may gusto kang kausapin, ngayon magkakausap kayo eh. Hindi ka tulad ng araw, magsusulat ka pa eh. Abutin ang sapo para malaman. Amen. Eh ngayon din, kahit kayo, pwede mo makausap kung sino kausap kahit nasa abroad eh. Magkikita kayo. Di ba yan? Eh yan eh. Isang palatandaan yan. Isang katunayan niya na malapit na bumalik ang Panginoon. Kaya nga sabi, pag babalik ang Panginoon, makikita ng lahat. Bakit? Kasi meron nga tayong mapapanood na makikita ng lahat. Kahit saan ka naroon makikita mo yan. Kahit sa cellphone mo makikita mo, bumalik na pala ang Panginoon. Kaya dapat antabay tayo, lagi tayong nakahanda. Dahil wala nakakaalam kung kailan. Pero mga sinyalis, andi dito na. Ang tao, yan, hindi nagkakasundo. Dadami ang pananampalataya. Iba't iba ang paniniwala. Amen. Ang mga tao maibigin sa salapi. Amen. Ang mga tao pamunduhan ang ginagawa. Amen. Mga tao nag-aaral. Ano ang dahilan nila kanya nag-aaral? Diba? Yung ko lang magsalita. Munti kong kapakinabangan sa sarili. Pero yung iba nag-aaral, may ibang dahilan. Hindi para makatulong. Kaya mga panitawaan na unawaan nag-isip tayo sa katotohanan at patuloy tayo mag-aaral ng banal na kasulatan. At yan, yung mga paglago natin, kailangan natin lumago. Especially ngayon, may mga kabataan tayo. Dapat pa madagdagan ang inyong kaalaman. Yung naaasay na magturo, pagigihin natin. Huwag tayo magtuturo nang hindi natin talagang alam yung kagi tinuturo. Kailangan alam na natin na talagang galing sa Panginoon. Amen? So, hallelujah. Umawit nga tayo. Wala tayong bukas.